Kasi there was a time na ilang months na nakaka-experience ako ng wala akong pain, no, nothing. Pero pag nakaupo ako, maski na 5 minutes, pag tumayo ako, ang sakit-sakit, hindi ako makatayo. Ang sakit. Pag step kong gano'n, naka 5 step, wala nang sakit. Maski 5 oras pa ako maglakad, wala akong pain. Ang problema ko, pag natulog na ako, nakahiga na ako, pagbangon ko naman, ang sakit ng likod ko, ang sakit bumangon. At pag yung baba ko ng ano ko sa kama, ang sakit na naman. Sabi ko, ano ba ito? Ayoko naman uminom ng gamot. Ayoko din tanggapin na matanda na ako na baka rayuma. Ayoko din tanggapin yun. And so, meron nung sabi sa akin kaibigan na gamitin mo yung panty liner na may negative ion. Ano ba yun? Anything I will use, basta gumaling lang. So, binigay sa akin nung gabi, ginamit ko. Tulog ako. Normal kasi, 4 to 5 times in the middle of the night, nagigising ako para mag-jiggle. So, nung gumamit ako noon, nagulat ako, nagising ako 5:30 in the morning, hindi ako nagising in the middle of the night. So, pagbangon ko, siyempre, expect ko na masakit, tatayo ako, masakit. Pero tumatayo ako, walang sakit, umupo ako ulit. And then tumayo ako, walang pain. Yung pagbangon ko din, walang pain. And then pagpunta ko sa banyo, ang dami ko talagang naihi. Kasi na, hindi ako nagising nung in the middle of the night. And so, sabi ko, ang ganda-ganda ng feeling ko. So, nawala yung pain, talagang nawala, as in nawala na, hanggang ngayon wala, hindi na. So, amazing para sa akin na overnight lang na ginamit ko, wala akong ininom na gamot, nawala yung pain sa akin. At ang napansin ko, sa may 1 month akong gumagamit, dati kasi, yung buhok ko hindi ko maganon kasi nakikita yung anit. Napansin ka na lulugas yung buhok ko. Napansin ko na wala yung paglulugas ng buhok ko at dumami yung buhok ko. Dumami yung buhok ko. Yun ang napansin ko. Na wala yung pagkita ng anit. Dati tinutukso ako dito, ni Helen. Yung anit mo dito, ngayon, hindi ko na nakita. Tinitingnan ko sa lamin, hindi ko na makita yung anit. Ibig sabihin na dadala yung buhok ko. Now, si Ate Norma, pupuntahin mamaya dito. Siya naman, ang problema niya, wala siyang pain pagtayo, pero hindi siya makatayo ng matagal more than 2 minutes. Pag nakatayo na siya, kailangan umupo siya at sabi niya matutumba siya. Kaya active siya sa Mother Butler, hindi daw siya makatayo sa church. Kasi nga, halos matumba siya. Sabi ko, ate, subukan mo lang ito sa iyo, hindi ko masasabi, subukan mo lang. Binigyan ko siya ng panty liner. Kinabukasan tumawag. Then, sabi niya, normally, ang exercise ko niya, pag nag-washing machine, kinukuha ko pagkatapos, dinidry ko, nasampay. Pero normally, hindi ko matagalan yan, 2 pa lang, upo na ako at masakit. Nagulat ako, sabi niya, natapos ko na lahat na piga yung laman ng washing machine, na sampay, hindi man lang ako umupo, wala akong na-feel na pain na. So sabi ko, ano nangyari? Wala na akong pain. Sabi ko, subukan ko nga maglalakad sa mall. Sabi niya, kasi dati-dati, hindi ako makalakad sa mall na malayo. Kasi paglakad ko konti, kailangan umupo ako. Kasi kundi matutumba ako. So wala, nagulat ako, nakakalakad ako sa mall habang maaga. Ngayon, laag na ng laag. Wala na yung kanyang pain. So yun si Ate Norma, malilinig niyo mamaya. Ang ginawa ko, nagdala ako, nagbigay ako dito sa mga empleyado ko. May empleyado ako na pag tumatawa siya, naiihi, hindi niya mapigil. Gumamit siya, yun ang napansin niya, nawala. Nawala yun, maski tumawa siya, hindi napipigil na niya yung ihi niya. And then, meron akong kaibigan, si Mrs. D, ang asawa niya governor ng Isabela dati. Sa cable operator din ng Isabela. Sabi niya sa akin, sabi niya may problema ako, yung kapatid ko puputulin ng paa kasi diabetic. Hindi gumagaling yung sugat sa paa. Naawa ko sa kapatid ko kasi nag-gangrene, namaga yung paa, nagkamanas.
At ang pain, umabot dito hanggang ulo. Kung gabi, hindi makatulog. Ang ginagawa ng mga anak para makatulog, umiinom siya ng pain reliever worth 80 pesos kasi mas kailangan yung strong. Pag uminom siya, nakakatulog siya, pero temporary relief sa kanya. So, sabi ng doktor, ang solution lang is putulin ang paa. Sabi ko, napakahirap niyan kasi meron akong kamag-anak noon, yung asawa ng kapatid ni Edith Rivero noon, kamag-anak namin, taga Bulacan, pinutol ang paa. Mula nung pinutol ang paa, talagang the whole family masyadong nag-suffer dahil sa awa, no? Sabi ko, ang hirap yan, 63 years old woman lang. So sabi ko, i-try mo nga itong panty liner, padala mo, baka sakali. O sabi niya, sige. So pinadala niya sa Isabela. Just right after 2 days, tumawag siya sa akin. Neng, sabi niya, tumawag yung pamangkin ko na nag-aalaga sa kapatid ko kasi therapist. Sabi niya, tita, sabi niya, nilagay ko na wala ang manas ng paa ni mama. At saka sabi niya, nag-dry yung sugat. At saka nawala yung pain, hindi na siya humihingi ng pain reliever. Sabi ko, siya nga ba? Sabi niya, oo. So, ang ginawa ko ngayon, para for me to see for myself, talagang pumunta ako ng Isabela. Tinignan ko. So, nakita ko talaga na nag-dry na at sabi niya, dati ang ihi ng mother ko, nakausap ko yung anak, ang baho-baho, panghi ang ihi ng mother niya. At saka ang dumi, every 4 days lang, at saka maliliit, parang yung sa kambing. Sabi niya ngayon, ang urine ng mother ko, walang amoy, at saka everyday na dumudumi, at saka buo, at saka naglalakad na, 1 week naglalakad. Sabi ko, sige nga, palakarin mo, naglakad. Tapos, sabi ko, pinadala na niyo sa doktor. Oo, sabi niya kahapon. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, hindi na daw puputulin. Oh, kung nakinig pa na kayong puputulin, pinutol na sana yan. Oo nga ma'am, pasalamat kami. So, hindi ko makalimutan yung experience ko na yon. Sabi ko, I want to bring this to Cotabato kasi masyadong mura, 10 pesos yung isa, para lang makagaling. So, everyday maglagay ka, magkano yung gamot lang, no? So, sabi ko, I have to bring this to Cotabato. So, ngayon, napapayag ko sila na dalhin sa Cotabato. So, pinakunan ko ng video, testimony, yung sanang puputulin ng paa. And so, meron kaming isang researcher, only last week, taga-UP, nagre-research doon sa office namin sa Cable Association. Sabi niya, ma'am, hindi ako makakapasok, sabi niya, kinabukasan, kasi susunduin ko yung tito ko, manggagaling Masbate. Sabi ko, bakit? Kasi kung galing Masbate, 1 year na, ganun din. Puputulin ang paa kasi diabetic, insulin dependent din. Dinala sa Bicol para ipa-check up. Ang sabi rin sa Bicol, kailangan putulin ang paa. Idadalhin sa Manila. Sabi ko, huwag mo muna paputol ang paa. Sabi ko, bakit? Kasi naka-experience kami ng kapatid ni Mrs. D. Ipadala mo ito, panty liner, sandali, kukuha kita. Padala mo muna kung okay. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, nakakagaling miski anong sakit, ako yung, hindi, saka yung kapatid ni Mrs. D. Sabi niya, ma'am, ako ho, kasi may sakit ako Ang aking pulse, doble. Ang normal is 70. 70, diba yung pulse rate? Siya daw, 140. At ang palpitation niya, doble din. Kasi nung bata pa ho ako, nakakaubos ako ng 1 liter Coke, the whole family. Hanggang 22 years old na, taga-UP, law graduate. Ganun, kaya ko yun, sakit ko yung palpitation double. Pwede nung ba yan dyan? Sabi ko, try natin, hindi ko alam. So, tinanggal ko sa panty liner, dinikit ko dito niya, kasi daw ganun. At saka, dinikit niya dito, sa wrist niya. Sabi ko, basahin natin, dikit mo. And then, padala mo ka ako ito sa tito mo. Sabi niya, sige ho. After 3 days, tumawag siya, ma'am, nagpapa-order mo yung tito ko pa kung pwede 6 na ganito. Bakit? Ma'am, nag-dry daw Sabi nung pinsan kong doktor, nurse, nag-dry daw po. Ganun ba? So, nag-dry? Ay, good. Sabi ko, luluwas pa. Hindi na daw muna luluwas. Babalik na lang muna sa Masbate. So, yun ang last namin usap. Umorder siya ng 6 pa kasi pinadalan ko lang siya ng 15 pieces. So, okay. So, hindi na rin puputulin kaya nag-dry na din yung sugat. So, para sa akin, amazing talaga yun.
Yan po yun, talagang pinuntahan ko sa Isabela para makita ko na totoo talaga. So ngayon, sabi nung kaibigan